Naisip mo na ba na kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho, nag-aaral, at nagsasakripisyo, posible palang mayaman ka na pala pero hindi mo lang napapansin? Parang imposible, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na kayamanan ay hindi naman pala nakadepende sa laman ng iyong bank account o sa mga oportunidad na nawala sa iyo noon? Ipinanganak ka na may walang hanggang deposito ng potensyal, talento, at pagkamalikhain. Ang problema, tinuruan kang maniwala na kailangan mong makamit ang nasa loob mo na pala simula pa noong unang beses kang huminga. Maraming tao, paglampas na ng 35 taon, naniniwala na nakamit na nila ang lahat ng kaya nilang makamit, kaya naman nagsisimula na silang mabuhay na parang nasa autopilot na lang. May trabaho, may sweldo na pantusto sa pangangailangan, marahil ay may komportableng bahay at sasakyan pa. Mukhang maayos ang lahat, pero sa loob ay may lungkot, isang pakiramdam na parang dumadaan lang ang buhay. At ito mismo ang nangyayari kapag nasa comfort zone ka na. Buhay ka pa rin pero tumitigil ka ng lumago. At ang batas ng buhay ay malinaw, walang permanente. Kung hindi ka lumilikha, bumabaliktad ka. Ilang beses mo na bang naisip na magkakapareho lang ang araw-araw mo? Na nagbabago ang kalendaryo, pero ang buhay mo'y nananatiling ganoon? Naranasan ko yan. Noong nasa bombero ako sa Toronto, stable ang trabaho ko, pero wala akong direksyon. Alam kong siguradong may sweldo sa dulo ng buwan, pero alam ko ring sa kalooban ko ay walang magandang kinabukasan ang naghihintay. At ang kakaiba, kapag komportable ka na, laging may dahilan. Sinasabi ko sa sarili ko na maswerte ako dahil may trabaho, na mas mabuting huwag ng mangahas. Pero sa totoo lang, ang seguridad na yon ay isang kulungan lang pala na nagkukunwari. Hindi kaya niloloko mo rin ang sarili mo sa ganitong paraan? Ang totoo, ang comfort zone ay nagbibigay ng maling pakiramdam ng kapayapaan. Hindi ito masakit, hindi ito nakakasugat, pero dahil dyan, delikado ito. Parang malambot na buhanginan, mapapansin mo lang na nakulong ka na kapag sinubukan mo ng gumalaw. Sa bawat taong lumilipas ng walang hamon, humihina ang kakayahan mong mangahas, naglalaho ang iyong tapang, at namamatay ang ningas mo noong kabataan. Kaya naman maraming tao ang nagsasabi ng masaya na ako sa buhay ko. Kapag naririnig ko yan, alam kong hindi namamalaya nilang tumigil na silang lumago. At kapag tumigil ka ng lumago, nagsisimula kang mamatay sa loob. Naalala ko ang isang gabi sa kwartel, nag-iisa ako at napag-isip-isip kong kung mananatili ako roon, ang buhay ko ay magiging paulit-ulit na eksena lamang, 20 taon na magkakapareho, kinopya at idikit, hanggang sa magretiro. Parang suntok sa sikmura. Bata pa ako noon, pero nakita ko na ang sarili kong matanda na bago pa man ako mabuhay ng lubusan. Sumakit yon, at ang sakit na yon ang nagbigay inspirasyon sa akin na humanap ng iba. Ilang tao kaya ngayon ang nakakaramdam ng parehong tahimik na paghihirap, pero mas pinipiling huwag pansinin dahil mas ligtas ang hindi pagbabago. Ipinakita na rin ng siyensya na ang tao ay nangangailangan ng mga hamon para madama ang buhay. Pinatunayan ng mga pag-aaral sa positive psychology na ang mga taong nagsusumikap makamit ang mga layunin na nag-aalis sa kanilang nakagawian ay nag-ulat ng mas mataas na antas ng kaligayahan at kagalingan. At hindi mahirap intindihin, kapag nangahas ka, kapag may natutunan kang bago, kapag gumalaw ka, lumalawak ang iyong isipan. At kapag lumalawak ito, magsisimula kang makakita ng mga oportunidad na dati tila hindi mo nakikita. Ako mismo ang patunay niyan. Nang umalis ako sa pagiging bombero, wala akong pera, walang formal na edukasyon, walang magandang kakayahan. Ang meron lang ako ay ang desisyon na lumabas sa comfort zone. Masakit, nakakatakot, pero ang desisyon na yon ang nagbukas ng pinto sa isang buhay na hindi ko man lang maipangarap. Kung nanatili sana akong ligtas, marahil isang matandang mapait at nagsisisi na ngayon. Sa halip, nakakita ako ng landas na nagbigay sa akin ng kalayaan at layunin. At tinatanong kita, hindi pa ba panahon para hamunin mo ang sarili mong nakagawian? Hindi pa ba panahon para tingnan ang buhay na iyong itinayo at tanungin ang sarili mo ng buong katapatan, gusto ko ba talagang bubugulin ang susunod na 10 o 20 taon na nabubuhay ng ganito? Dahil ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang pagkabigo sa pagtatangka. Ang pinakamalaking trahedya ay ang hindi pagtatangka at ang pagtuklas ng huli na sana'y mas naging maayos pa sana. Simulat sa pool ay tinuruan tayong maniwala na ang edukasyon ay kasing kahulugan ng mga taon sa paaralan, mga diploma sa dingding, at ang kakayahang sumagot sa mga tanong sa pagsusulit. Pero natuklasan ko na ang pananaw na ito ay napakasikip.
Ang tunay na edukasyon ay hindi ang pagmememorya ng mga formula o pag-uulit ng mga naisaulo, kundi ang pagbubukas ng isipan sa mga bagong ideya, pagtatanong sa mga lumang paniniwala, at pagpapahintulot sa sarili na mag-isip ng iba. Kilala ko ang mga taong nagbuhay sa mga institusyong pang-edukasyon, na nagtipon ng mga sertipiko at titulo, pero nang makarating sa totoong mundo ay hindi nila alam kung paano kikilos, walang tapang na mangahas. Nalilito sa anumang sitwasyon na lumalayo sa kanilang nakagawian. At marahil nangyari na rin ito sa iyo. Ang pakiramdam na marami kang alam na teorya, pero sa praktika ay nananatiling natigil ka. Ako mismo ay pinalaya sa paaralan noong 2 buwan ko sa high school. Wala akong magagandang grado, walang disiplina, walang kinabukasan sa akademya. Matagal kong pinaniwalaan na nangangahulugan ito na hindi ako magtatagumpay. At alam mo ba ang nakakatawa? Ang ideyang ito ay nakaugat na sa isipan ko kaya pati ako mismo ay nagpapalakas sa pagkabigo. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi sulit na subukan ang kahit anong malaki dahil wala akong pinag-aralan. Hindi mo ba rin nahuli ang sarili mong inuulit ang mga katwiran na ito? Wala akong kolehiyo, walang kurso, walang karanasan, at sa gayon ay kinukumbinsi mo ang sarili mo na nakalaan ka sa isang limitadong buhay. Ang pagbabago ay nangyari nang maunawaan ko na ang edukasyon ay hindi ang pag-ipon ng impormasyon, kundi ang pag-aaral na mag-isip. At ang pag-iisip ay nangangailangan ng tapang upang bitawan ang mga lumang paniniwala. Madalas, kapag may ipinakita sa atin na bagong ideya, ang unang reaksyon ay ang magtanong, naayon ba ito sa aking paniniwala? Kung hindi, tinatanggihan natin. Pero ang paglaban na ito ang nagbubuklod sa atin. Kailangan kong matutunan na tanungin ang sarili ko, mapapabuti ba nito ang aking buhay? Kung gayon, sulit na isaalang-alang, kahit nasirain nito ang aking pinaniniwalaang katotohanan. Naalala ko ang epekto ng marinig ko na maaari kong isulat sa isang simpleng card ang aking layuning pinansyal at dalhin ito araw-araw. Parang katawa-tawa. Sa huli, paano ang isang piraso ng papel ay makakapagbago ng isang bagay sa buhay ko? Kung nanatili sana ako sa tradisyonal na konsepto ng edukasyon, itatapon ko sana ang ideya. Pero nagpasya akong magbukas. Isinulat ko ang layunin, binasa ko araw-araw, at binago nito ang paraan ng aking pag-isip, pagkilos, at pagtingin sa mga oportunidad. Ang resulta ay napakagulat kaya ang aking kalagayang pinansyal ay lubos na nagbago. Hindi ito nagmula sa silid-aralan, kundi sa pagpayag na matuto ng iba. Ngayon, nakakakita tayo ng mga pananaliksik na nagpapakita na ang mga taong may growth mindset, yaong mga naniniwala na maaari silang patuloy na matuto, anuman ang edad o antas ng edukasyon, ay nakakamit ng mas malalaking resulta kaysa sa mga taong nananatili sa fixed mindset na sapat na ang kanilang nalalaman. Kinukumpirma ng siyensya ang aking naranasan, hindi ang titulo ang tumutukoy sa iyong kapalaran, kundi ang iyong pagpayag na tanggapin ang mga bagong ideya. Kaya tinatanong kita, ilang oportunidad na ang napalampas mo dahil naisip mong walang saysay ito, hindi ito para sa akin, o hindi ko ito natutunan sa paaralan. Ilang pangarap ang inilagay mo sa aparador dahil naniniwala kang wala kang sapat na kasanayan. Marahil ang nawawalang susi ay hindi sa maraming taon ng formal na pag-aaral, kundi sa pagbubukas ng puwang para sa isang bagong paraan ng pag-isip. Dahil kapag pinayagan mong tanungin ang iyong mga paniniwala, matutuklasan mong taglay mo na pala ang lahat ng kailangan mo para lumikha ng isang pambihirang buhay. Noong 26 na taon gulang ako ay nasa isang malubhang krisis. Kumikita lamang ako ng $4,000 sa isang taon at may utang na $6,000. Isang nakakasuffocate na sitwasyon dahil bukod sa pagiging broke, mahina pa ang kalusugan ko, palagi akong may sakit at emosyonal na talo. Para bang inilagay ako ng buhay sa isang pader at iniwan akong walang labasan. Kapag nasa ganoong punto ka na, napakadaling maniwala na wala nang magbabago, na yan na ang iyong kapalaran. At alam kong maraming tao ang nakadarama nito ngayon, nabubuhay ng sahod sa sahod, may utang, nag-aalala, naniniwalang walang solusyon. Noong panahong iyon, nakilala ko ang isang lalaki na nagbago ng lahat para sa akin. May sinabi siya sa akin na noon ay parang imposible, may mga eksaktong batas na namamahala sa kaligayahan, kalusugan, at kayamanan. At dagdag pa niya, kung tatawagin ko ang pera, darating ito. Isipin mo kung gaano ito kapangahas para sa isang taong katulad ko, na palaging may sakit, palaging malungkot, at palaging walang pera. Parang hangin lang, parang imposible. Pero may katotohanang hindi ko maikakaila, ang paraan ng pamumuhay ko ay hindi epektibo. Kaya bakit hindi subukan ng iba?
Pinayuhan niya akong bumili ng isang aklat na magiging isang game changer sa buhay ko, ang Think and Grow Rich. Sa loob ng aklat na yon ay may isang sekreto. Sinabi niya, kung matutuklasan mo ang sekreto na ito, makakamit mo ang anumang gusto mo. Wala akong ideya kung paano hahanapin ang sekretong ito, pero nagsimula akong magbasa. At may isang bahagi ang nakakuha ng atensyon ko. Kung isusulat mo ang iyong ninanais sa isang card at babasahin ito araw-araw, maniniwala ang iyong isipan. Sobra akong desperado para subukan, kahit hindi ako naniniwala. Kumuha ako ng isang papel at isinulat na magkakaroon ako ng $25,000 pagsapit ng katapusan ng dekada. Taon ng 1960 at binigyan ko ang sarili ko ng 10 taon para makamit ito. Ang halagang iyon ay parang malayo, halos biro na lang. Sa kwartel ng mga bombero kung saan ako nagtatrabaho, parang wala namang $25,000 ang kabuang ari-arian ng mga tao roon. Gayunpaman, isinulat ko, tinupi ko ang papel at inilagay sa bulsa. Simula noon, binabasa ko ang card ng maraming beses sa isang araw, araw-araw. Pinagtatawanan ako ng mga tao. Isang kasamahan ko sa kwartel ang kumuha ng aking card at ipinasa sa iba, lahat sila ay tumawa ng malakas. Maaaring nagpadala na ako, pero nanahimik lang ako. Binabasa ko ito ng palihim, sa banyo, nakakulong, o sa kotse kapag huminto ako sa traffic light. Habang binabasa ko, lalong tumatatak ito sa isipan ko. At may kakaibang nangyari, nagsimula akong maniwala. Kahit hindi ko maintindihan kung paano, nagsimula akong tingnan ang sarili ko ng iba. Isang taon ang lumipas, hindi na ako kumikita ng $4,000 sa isang taon. Kumikita na ako ng $175,000 sa isang taon. Isang hindi inaasahang paglago pero nangyari. At hindi iyon tumigil doon dahil pagkatapos noon ay lumampas na ang kinikita ko sa $1,000,000 sa isang taon. Sinasabi ng mundo na imposible yon nang walang pinag-aralan, walang karanasan, walang mana. Pero heto ako, pinatutunayan na hindi naman pala. Ang nagbago ay hindi ang mundo sa paligid ko. Ang nagbago ay ang paraan ng aking pag-isip. Ang card sa bulsa ay simbolo lamang, pero ang ugali ng pagbabasa nito araw-araw ay nagreprogram sa aking isipan. Umalis ako sa mentality of scarcity at nagsimulang kumilos na parang mayroon na ako ng ninanais. Ang kalagayan ito ng kamalayan ay nag-akit ng mga ideya, tao, at oportunidad na laging naroon, pero bulag ako para mapansin. Kung noon ay naniniwala lang ako sa mga katotohanan, isang batang walang formal na edukasyon, may utang, malungkot, nanatili sana ako sa kapalaran na iyon. Pero nang magpasya akong isulat ang layuning iyon, kahit hindi ako naniniwala, itinanim ko ang binhi ng pagbabago. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Maaaring may utang ka, maaaring nakulong ka sa trabahong kinasusuklaman mo, maaaring pagod at nawawalan na ng pag-asa. Pero kung magpapasya kang baguhin ang paraan ng iyong pag-isip at simulan mong pakainin ang iyong isipan araw-araw sa imahe ng iyong ninanais, sa huli, magiging katotohanan ang imaheng iyon. Naranasan ko ito sa aking sarili, at dahil dyan alam kong kaya rin ng kahit sino. Dahil sa huli, hindi naman ito tungkol sa $25,000, kundi tungkol sa kung sino ang kailangan kong maging para makamit iyon. Ang pagbabagong ito sa aking kalooban ang nagbago ng lahat, at ito rin ang pagbabagong magbabago sa inyong buhay ngayon. Tiyaga. Ang salitang ito ay tila walang gaanong kahulugan sa akin, hanggang sa maunawaan ko na ito lamang ang tulay sa pagitan ng kung nasaan ako, at kung saan ko gustong marating. Lumaki akong madaling sumuko, lagi kong naririnig ang mga taong nagsasabi, "Bob, bakit hindi mo na lang itigil yan? Hindi naman ito gumagana." At sumasang-ayon ako. Mas madaling sumuko kaysa harapin ang sakit ng patuloy na pagsubok. Ngunit nang pag-aralan ko ang buhay ng mga taong tulad nina Thomas Edison at John Rockefeller, natanto ko na mayroong isang pare-parehong katangian. Hindi sila naiba sa akin o sa inyo sa talino, sa mga oportunidad, o sa mga natatanging kakayahan. Ang nagkaiba sa kanila ay ang matatag na desisyon na magtiyaga, kahit na sinasabi ng lahat na imposibleng mangyari. Malinaw na naaalala ko kung paano ko isinulat sa isang maliit na piraso ng papel na magkakaroon ako ng $25,000 hanggang Enero 1, 1970. Noon, $4,000 lamang ang kinikita ko taon-taon at may $6,000 akong utang. Nakakatawa, halos isang insulto sa sentido komun. Maisip nyo ba ang reaksyon ng mga tao nang ipakita ko ang papel na iyon?
Tumawa sila, sinabi nilang masyadong mataas ang pangarap ko, na imposibleng mangyari iyon para sa isang tulad ko. At aminin ko, maraming beses din akong nagduda. Ngunit may isang bagay na nagbago, nagpasya akong sa pagkakataong ito, hindi na ako susuko. Dinala ko ang papel sa aking bulsa, binabasa ito ng malakas araw-araw, minsan ay binubulong sa kalagitnaan ng lansangan, tinatanggap ang mga kakaibang tingin. Ngunit nagpatuloy ako. Ang tiyaga ang nagpapatuloy sa akin, kahit na walang nakikitang pag-unlad. 5 taon kong inulit ang pagsasanay na ito, at tila walang nangyayari. Dito sumusuko ang karamihan sa mga tao, hindi ba? Sinubukan mo na bang baguhin ang iyong buhay, nagsimula kang masaya, ngunit pagkatapos ng ilang buwan na walang resulta, sumuko ka na lang. Iyan ang sumisira sa karamihan ng mga pangarap. Ang natutunan ko ay ang tiyaga ay hindi lamang ang pagpupumilit, ito ay ang patuloy na paniniwala kahit na sinasabi ng lahat ng bagay na walang pag-asa. Nang sa wakas ay nakakita ako ng mga resulta, dumating ang mga ito na parang isang baha. Sa loob lamang ng isang taon, umabot na sa $175,000 ang kinikita ko. Nang sumunod na taon, mahigit $1,000,000. Ang papel ay tila mahika, ngunit hindi iyon. Ito ay mental science na gumagana. Ito ay focus, disiplina, at paulit-ulit na tiyaga araw-araw hanggang sa maging bahagi na ito ng aking pagkatao. At hindi lamang ito para sa pera. Maaari niyong ilapat ito sa kahit anong aspeto ng inyong buhay, kalusugan, relasyon, karera. Isipin kung magtitiyaga kayo sa loob ng 30 araw sa pagbabasa ng isang affirmation araw-araw, naniniwala ng buong puso rito. Ano kaya ang mangyayari? Ipinakita na ng agham na ang paulit-ulit na paggawa ay lumilikha ng mga bagong pattern sa utak na tinatawag na neural networks. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of London na sa karaniwan, 66 na araw ang kinakailangan upang ang isang bagong ugali ay maging permanente. Ito ang dahilan kung bakit hindi marami ang nakakarating doon, humihinto sila bago pa man. Ang tiyaga ay hindi kagandahan, ito ay tahimik na disiplina. Ito ang paggawa ng parehong bagay araw-araw kahit na walang nakakakita, kahit na walang palakpakan, kahit na gusto nang sumuko ng lahat sa inyo. May hamon ako para sa inyo, pumili ng isang layunin na tila imposibleng makamit ngayon, isulat ito sa isang papel, dalhin ito sa inyong bulsa at basahin ito ng malakas araw-araw sa loob ng susunod na 30 araw. Gawin ito kahit na mukhang katawa-tawa, kahit na walang naniniwala. Mararamdaman nyo ang pagbabago na magsisimula sa inyong kalooban. Sapagkat ang tiyaga ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng gusto nyo, ito ay ang pagiging isang taong hindi na muling tatanggap ng pagsuko. Gusto nyo bang palawakin ko pa ito, kasama ang mga halimbawa ng mga taong nakaranas ng mga pambihirang resulta dahil sa tiyaga, upang palakasin ang mensahe sa pamamagitan ng mga kwentong may malaking epekto? Ang pinakamalakas na kulungan na mayroon ay walang rehas o kandado, ito ay nasa isipan. Natuklasan ko na ang karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng talento, katalinuhan, o kahit na oportunidad. Nabibigo sila dahil napilitan silang maniwala sa mga limitasyon na hindi naman totoo. Ang pagkukulong na ito ay nagsisimula ng maaga, sa mga pariralang paulit-ulit nating naririnig. Ang pera ay hindi tumutubo sa puno, huli na para sa iyo, hindi ka mabubuhay sa pangarap. At nang hindi natin namamalayan, ang mga ideyang ito ay nagiging mga tahimik na alituntunin na kumokontrol sa bawat pagpili, bawat desisyon, bawat hakbang. Ang pinakamapanganib ay ang kulungang ito ay hindi nakikita. Maaari kayong nasa magandang trabaho, may tila matatag na buhay, at gayon paman, nakakulong sa isang pattern ng mga paniniwala na sumisira sa anumang posibilidad ng pag-unlad. Ilang beses na ba kayo nagkaroon ng isang kahanga-hangang ideya, nakaramdam ng sigasig para sa isang proyekto, ngunit pagkatapos ay narinig ninyo sa inyong isipan, hindi ito magiging tama, sino ka para subukan ito? Hindi iyan kayo ang nagsasalita, iyon ay ang inyong pagkukulong. Naalala ko ang isang pangyayari na lubos na nagmarka sa akin. Isang ama ang naniniwala na ang kanyang anak ay may problema sa pag-aaral at hindi kailanman magtatagumpay sa pag-aaral. Lumaki ang batang iyon na dala-dala ang paniniwalang iyon na parang isang ganap na katotohanan. Ngunit nang siya ay masilaw sa mga bagong pananaw, nang may magpasya na itanim sa kanya ang ideya na kaya niya, ang resulta ay kamangha-manghang. Nagtapos siya ng may karangalan, nanalo ng mga parangal, at ipinakita na ang tinatawag na limitasyon ay hindi kailanman nag-iral, ito ay isang refleksyon lamang ng sinabi sa kanya.
Ilang tao na ba ang kilala ninyo na may mga label na inilagay ng iba at nabubuhay ang kanilang buong buhay na naniniwala rito? Kinukumpirma ito ng agham. Natuklasan ng mga mananaliksik sa psikolohiya na ang imahe ng sarili ay gumagana bilang isang panloob na thermostat. Kung nakikita ninyo ang inyong sarili bilang isang taong may limitasyon, gaano man kayo kahirap magsumikap, palagi kayong makakahanap ng isang paraan upang bumalik sa antas ng inyong paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananalo sa lottery at agad na nawawala ng lahat, hindi nila kailanman binago ang mental programming na nagpapanatili sa kanila sa kakapusan. Sa kabilang banda, kapag binago ninyo ang paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili, ang buong mundo ay nagbabago dahil kayo ay magsisimulang kumilos ayon sa isang bagong pananaw sa inyong sarili. Naranasan ko rin ito. Nang nagtatrabaho ako sa mga pangkaraniwang trabaho at nakakaramdam ng pagkabigo, ang aking imahe sa sarili ay nagpapanatili sa akin sa ideya na walang pag-asa. Nang magsimula lamang akong pakainin ang aking isipan ng mga bagong kaisipan, paulit-ulit na binabanggit ang mga affirmation araw-araw, natanto ko na ang kulungan ay isang ilusyon. Sa bawat pagbabasa ko ng nakasulat sa aking papel na may mga layunin, hindi ko lamang naaalala ang layunin, muling na-program ko ang aking sarili. At ito mismo ang gusto kong maunawaan niyo ngayon. Gaano man katagal ang inyong edad, gaano man karami ang inyong mga pagkabigo, ang mahalaga ay kung handa kayong hamunin ang pagkukulong na ito. Ang iniisip ninyo tungkol sa inyong sarili ngayon ay hindi isang refleksyon ng inyong tunay na potensyal, ito ay isang resulta lamang ng inyong tinanggap na paniniwala hanggang ngayon. Ang tanong ay, tatanggapin nyo pa rin ba ito o hahayaan nyong lumikha ng isang bagong programming? May hamon ako para sa inyo, sa loob ng susunod na 21 araw, obserbahan ang inyong mga iniisip ng may pag-ingat. Sa tuwing may boses na nagsasabing hindi nyo kaya, na hindi kayo karapat-dapat, na huli na, isulat ito. Pagkatapos, agad na sumulat ng isang bagong affirmation na kabaligtaran nito, tulad ng, kaya ko ito, may oras pa ako, lumilikha ako ng mga bagong oportunidad. Gawin ito ng may malay. Mapapansin niyo na unti-unti nang nagbabago ang inyong isipan, at ang tila imposibleng mangyari ay nagiging natural. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera sa bangko, kundi ang paglaya sa mga paradigma na palaging nagkulong sa inyo. At kapag nagawa ninyo ito, matutuklasan nyo na hindi kayo kailanman limitado, napilitan lamang kayong maniwala na limitado kayo. Ang buhay ay hindi nananatili sa iisang lugar. O kayo ay lumalaki o kayo ay lumiliit, walang neutralidad. At kinailangan kong maranasan ito upang maunawaan ang kabigatan ng batas na ito. Madalas, ang mga tao ay naniniwala na ang pananatiling tahimik ay isang paraan ng kaligtasan, na parang ang hindi pagsusugal ay ang pagpapanatili ng lahat sa ilalim ng kontrol. Ngunit ang totoo ay, kapag nagpasya kayong hindi umunlad, hindi ninyo maiiwasang pumili na umatras. Walang anumang bagay sa sansinukob ang nananatiling tahimik, lahat ay patuloy na gumagalaw. Kapag tumanggi kayong lumikha, magsisimula kayong masira. Naranasan ko na ang mga sandali na tila walang pag-asa, kung saan ang kawalan ng pagkilos ay sumisira sa akin. Nagtatrabaho sa departamento ng bombero, may mga utang, at isang buhay na tila walang kinabukasan, naniniwala ako na ang tanging pagpipilian ko ay ang sumuko. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nagsasabi na kung hindi ako gagawa ng isang pagpili, malulunod ako sa aking sariling gawain. At dito ko naunawaan, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, ito ay tungkol sa pagpapasya. Ang pagpapasya na kahit hindi mo alam kung paano, ikaw ay unlad. Naisip mo na ba kung ilang beses mong ipinagpaliban ang iyong mga pangarap na naghihintay sa tamang panahon? Ilang beses mo nang iniwan sa bukas ang desisyon na alam mong kailangan mong gawin ngayon? Ang patuloy na pagpapaliban na ito ay ang pinakabanayad na paraan ng pagkasira. Ganito namamatay ang mga proyekto, lumiliit ang mga relasyon, nawawala ang mga talento. Ang bukas ay hindi kailanman dumarating, dahil ito ay palaging nagiging ngayon, at kung hindi ka magpapasya ngayon, mananatili kang nakakulong sa parehong siklo. Sinasabi ko na ang simpleng pagsulat ng isang layunin sa isang papel at pagbabasa nito araw-araw ay isang pagkilos na malikhain. Mukhang maliit, ngunit ito ang nagsisimula sa isang serye ng mga pangyayari na maaaring baguhin ang iyong buong buhay. Iyon ang nangyari sa akin. Simula sa sandaling isinulat ko na magkakaroon ako ng $25,000, kahit na hindi ako lubos na naniniwala, sinira ko ang ikot ng pagkasira. Gumawa ako ng unang hakbang. At ito mismo ang kailangan mong gawin, magsimula.
Huwag maghintay na makaramdam ng pagiging handa, dahil ang pagiging handa ay hindi kailanman dumarating. Ito ang pagkilos na lumilikha ng tiwala, hindi ang kabaligtaran. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa psikolohiya na ang mga taong nakikibahagi sa maliliit na layunin araw-araw ay nakakaranas ng isang makabuluhang pagtaas sa antas ng kagalingan at pakiramdam ng layunin. Nangyayari ito dahil ang bawat malikhaing hakbang, gaano man kaliit, ay nagpapakain sa utak ng dopamine, ang neurotransmitter ng pagganyak. Ibig sabihin, ang simpleng pagkilos ay nag-activate na sa inyo ng enerhiya na kinakailangan upang magpatuloy. Gusto kong pag-isipan nyo, sa puntong ito ng inyong buhay, kayo ba ay lumilikha o kayo ba ay nasisira? Kayo ba ay lumalaki patungo sa isang mithiin o nanonood lamang kayo kung paano dinadala ng panahon ang inyong mga lakas, ang inyong mga pangarap at ang inyong sigla? Ang desisyon ay nasa inyo. At marahil ang malaking pagbabago ay nasa isang simpleng bagay, tulad ng pagkuha ngayon ng isang papel at pagsusulat ng malinaw kung ano ang nais nyong makamit. Dalhin ang papel na ito sa inyo at basahin ito ng malakas araw-araw sa loob ng 30 araw. Mukhang maliit, ngunit ang epekto ay malaki. Ang tila simpleng pangakong ito ay maglalagay ng inyong isipan sa malikhaing pagkilos. Sanayin ang inyong subconscious na makita ang mga oportunidad na inyong napapabayaan dati. At, bigla na lang, ang mga sitwasyon na tila imposibleng mangyari ay magsisimulang mangyari para sa inyo. Ang buhay ay tumutugon sa pagkilos, hindi sa kawalan ng pagkilos. At ang tila hindi maabot ay magsisimulang lumapit, dahil sa wakas ay nagpasya kayong umalis sa neutralidad, na sa totoo lang ay hindi kailanman neutralidad, palagi itong pagkasira. Ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. At sa bawat araw na pinipili ninyong lumikha, pinatutunayan niyo sa inyong sarili na mayroon pa kayong isang masiglang kinabukasan na itatayo, anuman ang inyong edad, ang inyong mga kalagayan, o ang inyong mga nakaraang pagkabigo. Sapagkat ang buhay ay ginagantimpalaan lamang ang mga gumagalaw. Ang dapat ninyong tandaan sa lahat ng ibinahagi ko dito ay simple, ang buhay ay hindi tumitigil, o kayo ay lumilikha o kayo ay nasisira. Ito ang batas na namamahala sa lahat. At kapag nagpasya kayong gumalaw, kahit na may maliliit na hakbang, gigisingin niyo ang mga lakas na natutulog sa inyong loob at magbubukas ng espasyo para sa isang kinabukasan na palaging naghihintay sa inyo. Ngayon, kung talagang nais niyong patuloy na umunlad at umakyat ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito ng karunungan, ang susunod na video na lumalabas dyan sa screen ay ang inyong landas. Palalawakin nito ang inyong kamalayan at tutulungan kayong maging mas mahusay kaysa sa inyo ngayon. Salamat sa pagsama ninyo sa akin at inaasahan ko kayong muli sa susunod na video.